Samantala, inaasahan naman po na mahigit 1 milyong mga pasahero ang dadaan sa pamamagitan po ng NAIA, yung mga sasakay po ng eroplano. At live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian. JG, nag-umpisa na ngang dumagsa yung mga pasahero ngayong araw dito sa NAIA Terminal 3 at karamihan nga ng mga nakausap natin, minabuti na ngayong araw yung alis kesa raw makipagsiksikan sa dami ng tao sa susunod na linggo. Alas 3 pa lang ng hapon, mabagal na ang usad ng mga sasakyan paakyat ng NAIA Terminal 3 sa departure area. Ang mag-anak ni Grace Kabangbang, babiyahe na ngayong araw pa Davao Oriental para doon magsemana Santa. Mahirap makipagsabayan sa maraming tao, lalo na kapag gantong Holy Week. So maraming talagang bumabiyahe. Tsaka yun, na-approve yung mga leave namin sa work. So ayun, opo, napaaga. Ang pamilya naman ni Reggie, bukod sa may a-attendang birthday yan ngayong weekend sa Iloilo, mas mabuti na raw ngayon sila nag-book para makatipid, lalo na 8 silang magkakamag-anak na babiyahe. Pagka yung araw na mismo ng Holy Week, ang hirap ng bumiyahe, tsaka ang taas ng pamasahe. It's better na mas maaga-aga. Tsaka nataon din na Friday ngayon, bukas wala nang pasok, Saturday, Sunday, kaya ngayon na kami bumiyahe. Nakahanda naman na ang pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIA sa dami ng pasahero. Simula ngayong Palm Sunday, March 24 hanggang sa Easter Sunday sa March 31, higit 1 milyong biyahero ang daragsa sa 4 na terminal ng NAIA. Mas marami kumpara sa higit 920,000 na bumiyahe noong nakaraang Semana Santa. Kung ngayon, nasa 132,000 ang daily average na pasahero, pagsapit ng linggo, aabot na raw ito sa 140,000 kada araw. Katumbas ito noong pre-pandemic Lenten season. Siniguro ng NIA na walang magiging aberya, lalo na sa supply ng kuryente. In the past few months, we've been having our preventive maintenance schedules wherein we check all our power lines, our power relays, our switches. Dalawa po kasi ang ating possible sources of electricity dyan. Electricity coming from Pasay and from Parañaque. No? So kung mag-down man po yung isa, meron pa po tayong isang source of electricity. Matatanda ang nagka-power outage sa NAIA noong 1 taon at natuto na raw rito ang NAIA. We made sure that all the basic operations of our airport from check-in, baggage handling, lahat po ng kinakailangan para makalipad ang ating pasahero will now have priority load sa ating generator set. Nakikipag-ugnayan din sila sa Bureau of Immigration para tiyaking mabilis ang proseso sa mga counter. Sa usapin naman ng delayed flights, umaasa ang pamunuan na magiging mas maayos ang oras ng mga eroplano lalo't patuloy ang kanilang ginawang maintenance sa mga runway. Yung derubberizing, yung ating cleaning ng ating runway, we've continued to do that to make sure na wala pong aberya sa ating mga planes. We have coordination with our airlines. Gigi, paalala naman sa mga kapatid natin na babiyahe ngayong Semana Santa, pumunta po rito sa inyong mga paliparan at least 3 hours kung international flight o 2 hours naman kung domestic flight. Samantala, maaari rin pong bumisita sa website para naman po makita kung ano yung mga ipinagbabawal na mga gamit at maiwasan na rin yung aberya pagdating sa bagahe. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.